Patuloy pa ring nagpapakita ng tensyon ang iba't ibang bansa sa buong mundo, kabilang na ang dalawang magkatunggaling bansa, ang Ostania sa silangan at ang Westalis sa kanluran. Upang mamonitor ang isang high-ranking government official ng Ostania na pinaghihinalaang nagbabalak magpasimula ng isang major conflict, ipinapatupad ng Westalis ang tinatawag na Operation Strix. Ang lihim na ahenteng na atasan sa misyon ay si Agent Twilight, isang kilalang master of disguise. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin, kinakailangan niyang magtayo ng isang peking pamilya sa ilalim ng alias na Lloyd Forger, isang psychiatrist sa publiko. Ang kanyang napiling asawa ay si Yor Forger, isang civil servant na sa likod ng mahinhin niyang personalidad ay isang bihasang assassin na may codename na Thorn Princess. Kasama rin sa pamilya si Anya Forger, isang bata na may kakayahang magbasa ng isip, at si Bond, isang aso na may abilidad na makita ang hinaharap. Sama-sama nilang ginagampanan ang papel ng isang masayang pamilya, habang lihim na itinatago ang kanilang tunay na pagkatao at ipinagpapatuloy ang kanilang mahalagang misyon. Sa pagsisimula ng ating kwento, makikitang magkasamang nagre-relax sa parke ang pamilyang Forger. Habang tuwang-tuwa si Anya sa pagkain ng kanyang ice cream, maingat siyang pinaalalahanan ni Lloyd na dahan-dahan lang sa pagkain. Gayunpaman, patuloy pa rin si Anya sa pag-enjoy sa kanyang triple scoop treat. Dahil alam ni Lloyd na hindi maaaring kumain ng chocolate ang mga aso, si Bond na lamang ang mahigpit niyang sinabihan upang maiwasan ang anumang panganib. Napansin ni Lloyd ang isang pudding stall kaya inanyayahan niya si Yor na tikman ito. Sa isip ni Lloyd, mahalagang magmukha silang isang masayang pamilya dahil posibleng may mga nagmamasid sa kanila. Nang matikman nila ang pudding, labis silang natuwa dahil tunay itong masarap. Bigla namang nakuha ng atensyon ni Anya ang isang lobo vendor, kaya masigla siyang tumakbo papunta roon habang kasama si Bond. Ngunit napahinto siya nang tumigil si Bond na tila may kinatatakutan. Binasa ni Anya ang isip ni Bond at nakita niya ang isang pangitain ng hinaharap, isang crane machine ang aksidenteng magpapalipad ng malaking puno papunta sa parke, magdudulot ng kaguluhan, at maaaring makasakit ng maraming tao na naroroon. Natakot si Anya sa kanyang nakita at agad na napansin ang isang lalaking kahina-hinala sa gilid ng parke. Mabilis siyang nag-isip ng paraan para maiwasan ang masamang mangyayari. Sinabi niya kina mama at papa na gusto na niyang umuwi upang makapag-aral at makakuha ng maraming stela sa paaralan. Nagulat si Yor at Lloyd sa biglaang pagiging masipag ni Anya, ngunit natuwa rin sila dahil bihira lang itong mangyari. Dahil doon, napagpasyahan ni Lloyd na pumayag na silang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan nila ang isang construction site kung saan muli ngang nakita ni Anya ang kahina-hinalang lalaki. Agad siyang humanap ng paraan upang mapansin ito ni Lloyd. Matalino niyang tinanong ang ama kung ang mga workers ba ay walang day off. Ipinaliwanag ni Lloyd na tiyak na mayroon, lalo na dahil regular ang safety inspections sa kanilang trabaho. Itinuro ni Anya ang lalaki na noon ay nasa loob ng crane, kaya agad napansin ni Lloyd ang tensyon sa mukha nito. Halata ang labis na pagod at pagkabalisa habang nag-operate ng crane. Mabilis namang napansin ni Lloyd ang pabaya nitong paraan ng pagdedemolish ng gusali, isang gawain na maaaring magdulot ng malalang aksidente sa paligid. Nahulog ang lalaki mula sa crane habang tinatanggal ang telang nakatakip sa salamin na ginagamit niya para makita ang paligid. Lalong tumaas ang galit at frustrasyon niya nang maalala ang mga taong masayang naglilibang sa parke, para bang walang problema sa mundo. Dahil sa matinding inis, bumalik siya sa loob ng crane at buong puwersang inatake ang gusaling kanyang dinidemolish. Nagresulta ito sa mabilis na paglipad ng mga debris patungo sa direksyon ni Lloyd at ng kanyang pamilya, na nagbunsod ng biglaang panganib sa kanila habang naglalakad pa uwi. Agad na kumilos si Lloyd at tumakbo papasok sa construction site nang mapansin niyang may masamang balak ang lalaki. Mabilis siyang sumakay sa isa pang crane at ginamit ang mga wire upang mapaandar ito. Hinarang niya ang crane na ginagamit ng lalaki upang pigilan ang patuloy nitong paglikha ng panganib. Nang salakayin siya ng lalaki gamit ang crane, maagap na sinalag iyon ni Lloyd gamit ang crane na kanyang minamaneho. Habang nagaganap ang tensyonadong labanan, masaya namang nagsimula si Anya na tawagin ang eksena bilang isang tank battle. Samantala, mabilis na tumulong si Yor sa isang matandang halos mabagsakan ng gumuhong bahagi ng gusali, na para bang natural lamang sa kanya ang magligtas ng buhay kahit nasa gitna ng kaguluhan. Dahil halos magkasing lakas ang dalawang crane, pinaikot ni Lloyd ng mabilis ang base ng kanyang crane upang makalikha ng malakas na centrifugal force. Sa lakas ng puwersang iyon, napatumba niya ang crane na minamaneho ng lalaki, na tuluyang nagpahinto sa panganib. Masiglang nasabi ni Anya na muli na namang nailigtas ng kanilang pamilya ang kapayapaan ng mundo, na para bang isang malaking lihim na misyon ang kanilang natapos sa araw na iyon. Pagbalik nila sa bahay, tinuruan ni Lloyd si Anya kung paano sagutan ng maayos ang kanyang schoolwork.
Nagreklamo naman si Anya at nagsabing mas gusto niyang manood ng cartoons kaysa mag-aral. Hindi siya nakalusot kay Lloyd dahil siya mismo ang nagsabi kanina na gusto niyang mag-aral para makakuha ng maraming stellas, kaya walang taka si Anya sa review time kasama si Papa Forger. Si Yor naman ay masiglang nag-cheer para kay Anya at nangakong gagawin niya ang best niya upang makapagluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Bigla namang lumaki ang mga mata ni Anya at napatingin kay Bond na agad namang nanginig sa kaba dahil pareho nilang alam na kadalasan ay may nakakabahalang kinalalabasan ang mga luto ni Yor. Samantala sa Wise, ipinaliwanag ng handler na si Sylvia ang isang bagong misyon tungkol sa isang executive ng Economics Committee na iligal na nagpatigil sa pag-export ng strawberry papunta sa West. Nagdulot ito ng kakulangan ng strawberry, bagay na labis na ikinagalit ni Foreign Minister Brantz dahil nawalan siya ng strawberry cake sa mismong kaarawan niya. Maaari itong humantong sa isang diplomatikong krisis kung hindi maagapan. Ang naatasang umaksyon para sa misyon ay si Agent Nightfall, Fiona Frost, na kilala sa kanyang matinding dedikasyon sa tungkulin at sa pagiging tahimik ngunit mapanganib na operatiba. Kinausap ni Nightfall si Lloyd Forger upang magtanong kung mayroon siyang kakilalang taong kayang gumawa ng imitation ng State Seal. Habang malinaw na hindi pa rin nawawala ang pagkahumaling ni Fiona kay Lloyd, ipinaliwanag niya na kailangan niya ng isang peking export license at siya na ang bahalang tumapos sa natitirang bahagi ng operasyon. Tumugon naman si Lloyd na ipakikilala niya si Nightfall sa isang taong may sapat na koneksyon at isa sa mga asset niya. Tumungo si Nightfall sa lokasyon ng asset at agad napansin ang isang trap na nakakabit sa buton ng pinto. Pagpasok niya, mabilis at walang kahirap-hirap niyang nalagpasan ang iba't ibang klase ng traps sa loob ng gusali. Sa huling silid, tinutukan siya ng baril ng informant na si Franklin, ngunit nang marinig ang sinabi ni Nightfall, agad nitong napagtanto na kaibigan pala ito ni Lloyd Forger. Ipinaliwanag ni Nightfall kay Franklin na kailangan niya ng peking pirma ng isang government official, ngunit hindi niya ibinunyag ang iba pang detalye ng dokumento. Sinabi niya na ipakikilala na lamang siya sa kaibigan nito at siya mismo ang bahala sa pag-hire dahil nagmamadali siya, 2 linggo na lang bago ang kaarawan ng anak ng foreign minister. Ginamit pa ni Nightfall ang kanyang presensya upang takutin si Franklin na nagpatalo sa takot at napasabi na hindi maganda ang ugali ni Nightfall. Napagtanto rin ni Franklin na hindi niya maaaring makilala ang kaibigan niya nang hindi kasama si Nightfall sa proseso. Dahil dito, mabilis na hinila ni Nightfall si Franklin papunta sa lugar ng kakilala nito. Pagdating nila sa isang bar, binalaan siya ni Franklin na maaaring hindi magpakita ang kanilang target dahil nagtatago ito mula sa security service. Upang hindi makatawag pansin, nag-disguise ang dalawa, lalo na't pugad iyon ng mga taong may katulad na trabaho sa kanila. Nag-disguise ang dalawa bilang magkasintahang may itsurang mafia. Sa isip ni Franklin, para itong isang date, samantalang si Nightfall ay halatang naiinis sa sitwasyon. Tahimik niyang binalaan si Franklin na kung ang plano nito ay para lamang sa pansariling interes, agad niya itong babarilin pagkatapos ng misyon. Nagpalusot naman si Franklin, bagaman halata ang kanyang pagkakanerbiyos sa bawat hakbang. Pagdating sa loob, agad ipinakilala ni Franklin si Nightfall sa iba't ibang tao at ipinagyabang pa na siya ang girlfriend niya na lalong nagdulot ng inis kay Nightfall. Ilang sandali pa, lumabas ang target nilang si Quill. Agad siyang nilapitan ina Franklin at Nightfall at inabot ang papel na naglalaman ng detalye ng kabayaran. Malamig namang tumanggi si Quill, sinasabing sayang lamang ang oras nila at mas mabuting humanap na lang sila ng iba dahil abala siya sa bago niyang kliyente. Sinundan nila sa labas si Quill upang muling kausapin, ngunit napansin ni Nightfall ang 2 lalaking nakasunod sa kanila. Agad silang nagtanungan kung sino sa kanila ang sinusundan. Biglang kumaripas si Quill, kaya napilitan ding tumakbo sina Franklin at Nightfall upang habulin siya. Pagliko nila sa isang eskinita, muntik nang masuntok si Quill, ngunit mabilis siyang nasagip ni Nightfall bago pa man makapinsala sa kanya. Muling tumakbo ang tatlo, at sinabi ni Nightfall kay Quill na tanggapin na ang alok niyang trabaho, sabay pangakong poprotektahan siya. Bigla niyang sinunggaban ang kamay ng kalabang may hawak na kutsilyo at binalibag ito sa sahig gamit ang kanyang paa. Ilang sandali pa, may isa pang kalaban na nagpaputok ng baril kay Nightfall, kaya't mabilis siyang itinulak ni Franklin upang mailigtas, na nagresulta naman sa tama sa braso ni Franklin. Agad namang nilinaw ni Franklin na hindi niya intensyong yakapin si Nightfall, sabay ipakita ang sugat sa kanyang braso bilang patunay. Ngunit agad niyang napansin na tinamaan na pala ng kutsilyo ni Nightfall ang lalaking bumaril, kaya't tila nabaliwala ang paliwanag niya. Nagpatuloy sila sa pagtakas, at napabilib si Nightfall kay Franklin dahil sa lawak ng kaalaman nito tungkol sa buong syudad. Naitanong niya kung bakit panig ito sa kanila, at sagot ni Franklin, wala siyang pinapanigan, ayaw lang niya sa paraan ng mga taga-East, isang opinyon na sinang-ayunan din ni Quill.
Makalipas ang ilang araw, muling nagtungo si Nightfall sa newspaper stand kung saan naroon si Franklin at bumili ng dyaryo. Kalakip nito ang seal na ipinagawa niya kay Quill na natapos ng napakabilis. Doon ay tinanong ni Franklin kung si Nightfall ba ang nagtip sa State Service, ngunit itinanggi ito ni Fiona at agad na nagtanong tungkol sa iba pang taong kakailanganin niya para sa susunod na misyon. Binanggit din niya na madalas siyang bibisita kay Franklin dahil sa mga bagong misyon. Napatingin si Franklin at biglang napasigaw, sinasabing hindi pwede iyon dahil baka maubos na ang mga kaibigan niya dahil sa mga operasyon ni Nightfall. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.